Ngunit hindi man lang pinatapos ni Alpho si Brody, agad siyang naghagis ng fireball diretso sa loob ng bibig nito, dahilan upang sumiklab ang apoy palabas mismo sa kanyang mga tainga. Tumingin si Alpho pababa sa kanya at tinanong kung seryoso ba itong makikipagtalo tungkol sa kung ano ang duwag o hindi sa isang larangan ng digmaan. Dagdag pa niya, sa battlefield, ang resulta lang ang mahalaga. Munting gago, ang tunay na hindi mapapasubali ang panalo ay ang taong nakatalo sa isang Diyos. Formal na idineklara ng announcer si Alpho bilang panalo. Ang mga nakatatandang mage ay napatingin ng may matinding pagkabigla, namamangha kung gaano kalaki ang pagbuti ng kanyang kontrol sa mana. Napansin nilang halos tila sabay-sabay siyang nagsasagawa ng maraming spellcasting. Isa pang elder mage ang napatanong na lamang ng may paghanga kung anong klaseng brutal na pagsasanay ang ipinagawa ni Count Fenris upang marating ni Alpho ang ganoong antas ng paglago. Tahimik lamang na nakinig si Vanessa sa kanilang mga bulungan, batid na matagal nang dumaan si Alpho sa sunod-sunod na digmaan. Samantala, labis namang tuwang-tuwa si Hubert. Malakas siyang tumawa habang kinukutya si Delmith at tinatanong kung ano na ang masasabi nito ngayong lubusan ng dinurog ng kanilang tagapagmana ang piniling tagapagmana ng Crimson Tower. Nakakatawa pa, dahil si Hubert mismo ay hindi naman talaga inimbitahan si Alpho na sumali noong una, sapagkat hindi siya tunay na naniniwalang kaya nitong manalo. Lumapit siya kay Alpho at pinaulanan nito ng papuri, sinasabing inaasahan na niya ang ganoong asal mula sa tagapagmana ng kanilang Red Flame Magic Tower. Casual niyang tinanong si Alpho kung nagtatampo ba ito dahil halos hindi sila nagkausap nitong mga nakaraang panahon, dahilan daw ng sobrang pagkaabala niya. Ngunit tuluyan lamang siyang binalewala ni Alpho, iwinagayway ang kanyang kamay na tila walang pakialam. Diretso nitong sinabi kay Hubert na lumayo at huwag siyang hawakan dahil pagod siya mula sa laban. Umubo ng alanganin si Hubert upang itago ang kanyang kahihiyan. Tinawag siyang batang pasaway at nagtaka kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito. Sa gilid naman, lihim na pinagsisihan ng isa sa mga elder mage ang kanyang mga ginawa noon, iniisip na sana'y mas naging mabuti siya kay Alpho. Nagpalit ng usapan si Hubert at malakas na inanunsyo na si Vanessa na ang susunod. Binalaan niya itong mag-ingat upang hindi masaktan, na sinagot lamang nito ng mahinahong, "Oh." Itinaas ni Hubert ang kanyang boses upang marinig ng lahat at muling hinamon si Delmeth, sinasabing ilabas na agad nito ang natitirang mga disipulo. Nang walang sino man sa kabilang panig ang kumilos, lalo pa niya silang kinutya, nagtatanong kung wala na ba talagang natitirang may lakas ng loob na humarap, at hinamon pa mismo si Delmoth na pumasok sa arena. Sa kaibuturan ng kanyang isip, lihim na nagalak si Hubert dahil alam niyang wala ni isang disipulo sa Crimson Tower ang may magic circle na mas mataas kaysa kay Vanessa. Sinabi niya sa sarili kung gaano sila kaswerte na nanalo si Alpho, kumbinsidong sa huli ay mapapasa kanila ang ganap na tagumpay ng Red Flame Tower. Halatang galit na galit si Delmoth, matapos ang ilang nakakabinging sandali ng katahimikan, hindi inaasahan ay nagsimula siyang pumalakpak, patuloy siyang dahan-daang pumapalakpak habang ang lahat ay nananatiling nakatayo sa pagkagulat at katahimikan. Pagkaraan ng ilang mabibigat na segundo, mahina niyang binigkas, "Bravo!" Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Alpho at tinawag itong taong nakatalo sa isang Diyos, bagay na lubos na ikinagulat ni Alpho. Pagkatapos, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Vanessa ng ika-6 na circle at ipinahayag na ang pagpupulong ng Magic Tower ay nagbunga ng napakalaking ani, sapagkat nasaksihan niya mismo ang kahangahangang kakayahang ito. May nakakatakot at nakakakilabot na ekspresyon sa mukha, inanunsyo ni Delmoth na siya mismo ang sasabak sa huling laban. Pinakawalan niya ang buong bigat ng kanyang kapangyarihan, binalot ang sarili sa isang napakalaking globo ng siksik na mahika na nag-angat sa kanya paitaas sa ere, lahat ng nanunood ay tuluyang natigilan sa matinding pagkabigla. Sa harapan nila, nagsimula siyang lumikha ng mahika sa hugis ng isang napakalaking magic circle, sa sobrang bigat ng presyon ng kanyang aura, nabasag ang bawat bintana ng tore at nabiyak ang mga sahig, habang mararahas na pulang kidlat ang sumisira sa bawat sulok ng gusali. Napasinghap si Hubert habang marahas na nanginginig ang buong istruktura, pasiga niyang tinawag na walang hiya si Delmoth at galit na tinanong kung nakalimutan na ba nito ang sagradong tuntunin, na ang mga Tower Master at Elder ay mahigpit na ipinagbabawal na makialam sa mga duel ng pagpupulong. Habang nababalot ng kanyang aura at napapaligiran ng nakamamatay na magic circles na handa para sa ganap na pagkawasak, malamig na sumagot si Delmoth na pumasok lamang siya sa laban, gaya ng mungkahi ni Hubert. Tinanong pa niya kung ano ang problema rito at mapanuyang inanyayahan si Hubert na sumali rin. Natigilan si Hubert at napasigaw na walang sino man ang mag-aakalang seryoso talagang papasok si Delmoth sa arena dahil lang sa isang simpleng pang-aasar. Biglang hinablat ni Alpho ang kwelyo ni Hubert at mariing sumigaw sa lahat upang matauhan. Sinabi niyang hindi ito ang oras para mag-aksaya ng hininga sa walang kwentang argumento,
nagulat si Hubert at Pautal na binanggit ang pangalan ni Alfoy, hindi makapaniwala sa bigla nitong pagsuway. Ngunit hindi na ang dating duwag si Alfoy, isa na siyang bihasang mandirigma, pasiga niyang sinabi na dumating ang mga halang na yun na matagal nang nakapagpasya, upang patayin silang lahat, nagbabala siya na kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang lumaban para sa kanilang buhay sa mismong sandaling yun. Humakbang si Vanessa sa harapan at pinakawalan ng sarili niyang nakagigimbal na kapangyarihan. Inutusan niya ang lahat ng Elder na agad magtayo ng mana barriers habang nangangakong siya mismo ang pipigil kay Delmoth. Ginamit niya ang kanyang teknik na Frost Rain, lumilikha ng maraming matutulis na ice drills at itinapat ang mga ito kay Delmoth. Bilang tugon, mahinahon lamang na minanipula ni Delmoth ang kanyang mahika upang bumuo ng proteksyon sa paligid ng kanyang katawan. Ipinakawala ni Vanessa ang nagyayelong mga projectile, ngunit hindi man lang natinag si Delmoth kahit isang pulgada, na natili siyang nakatayo habang direktang bumangga sa kanya ang mga ice drill, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa lugar. Ngunit dahil sa perpektong proteksyon ng kanyang sphere, lumabas siyang walang kahit anong pinsala. Ibinalik ni Delmoth ang kamay na bahagya niyang itinaas kanina, saka ikinuyom ang kamao at pinakawalan ng kanyang nakapipinsalang Blazing Thunder technique. Ipinakita ang tahimik na tore bago dumating ang Unos, at sa isang kisap mata, marahas na pulang kidlat ang bamalat sa buong istruktura bago ito sumabog sa pinakagitna. Nakatayo si Delmoth sa sentro ng pagkawasak habang isang napakalaking haligi ng pulang kidlat ang sumirit pa itaas sa langit. Sa ibaba, napanood ng mga mamamayan ang nakakatakot na tanawin sa lubos na pagkabigla. Mabibigat na paikat-ikot na ulap ng bagyo ang nabuo sa ibabaw ng wasak na tore. Sa eksaktong sandaling yun, dumating si Ghislain, nasaksihan niya ang sakunang tanawin at agad naghanda upang iligtas ang kanyang mga mage. Isang napakalaking bunganga ng hukay ang bumiyak sa gitna ng wasak na tore. Sa loob nito, mahinaong lumulutang si Delmoth sa ere, balot pa rin ang kanyang natitirang aura habang nagkalat ang mabibigat na guho sa paligid, napabuntong hininga siya ng malalim, halatang napagod, habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Himalang nakatayo pa rin si Vanessa, kahit ang napakalakas na atake ni Delmoth ay halos nagwasak sa kanyang kasuotan. Sa likod niya, napakasama ng kalagayan, lahat ng Elder Mage ay nakahandusay, walang malay at talunan, si Alfoy ay tuluyang nanghina sa sahig, at maging si Hubert ay napaluhod. Dahil lamang sa desperadong depensa ni Vanessa kaya may buhay pa silang lahat. Ngunit hindi naging madali yun para sa kanya, sa loob ng napakalaking crater, literal niyang ginamit si Alfo bilang isang living battery, marahas na hinihigop ang mana nito upang palakasin ang sarili niyang reserba ng mahika. Hingal na hingal at hirap huminga, galit na minura ni Hubert si Delmoth, tinawag itong walang hiya at tinanong kung paano nito nagawang gawin ang ganitong kaguluhan sa loob mismo ng sarili niyang magic tower. Mukhang hindi nasiyahan si Delmoth habang iniisip niyang kahit papaano ay lubusang naharang ni Vanessa ang isang 7th circle spell, na pagtanto niyang malamang ay sinipsip nito ang mana ng taong nakatalo sa isang Diyos upang punan ang malaking agwat ng kanyang circle level, na nagpapatunay na ang natatanging kapangyarihan ni Alfoy ang tunay na pinagmulan. Malakas niyang sinabi na lubhang kawili-wili ang lahat ng ito, kinikilala silang tunay na kahangahangang mga tauhan ng Fenris. Habang bumubuo ng panibagong spell, inamin niyang kahit para sa isang tulad niya, napakalaking pasanin sa katawan ang paggamit ng ganoong kalakas na mahika. Nagpakita siya ng maraming nagliliwanag na apoy na magic circle sa paligid niya at mapanganib na nagtanong kung hanggang kailan pa kaya nilang magtagal. Muling tinipon ni Vanessa ang natitira niyang lakas at bumuo ng isa pang protective bubble, matagumpay na nasalagang sunod-sunod na fireballs habang patuloy na ginagamit si Alfoy bilang baterya ng mana. Aray ko! Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang magic staff pasulong at buong lakas na nagpakawala ng isang dambuhalang energy wave diretso kay Delmoth. Mabilis na kumilos si Delmoth at ginamit ang mahika upang hilahin ang mabibigat na debris sa paligid, bumuo ng matibay na pader na tuluyang samalo sa atake ni Vanessa. Ngunit agad siyang nabigla nang biglang sumingit si Hubert at desperadong pinakawalan ng sarili nitong fire magic diretso sa kanya, sumisigaw na ito na ang katapusan niya. Agad namang bumuo si Delmoth ng magic circle at gumamit ng air whirlwind technique, tuluyang winasak at ikinalat sa wala ang apoy ni Hubert. Ubos na ang lakas, mabigat na bumagsak muli si Hubert sa kanyang mga tuhod katabi ni Vanessa, pareho silang hingal na hingal at wala nang natitirang enerhiya. Nagkomento si Delmoth na hindi biro ang sabay na harapin ng dalawang 6th circle mage, saka idineklara na ito na ang katapusan. Muli niyang sinimulang tipunin ang parehong mapaminsalang atake na halos pumatay sa kanila kanina.
Habang tila tiyak na ang kanilang kamatayan, desperadong lumingon si Hubert at sumigaw sa mga elder at disipulo na agad magtayo ng mana barriers, ngunit lahat ay walang malay o wala ng kakayahang gumalaw. Tumingin siya kina Vanessa at Alpho, ngunit pareho nang walang lakas upang kumilos. Sa kanyang isip, tuluyan ang nilamon si Hubert ng kawalan ng pag-asa, na pagtanto niyang ang simpleng pagharang pa lamang sa mahika ni Delmoth ay halos umubos na sa lahat ng kanilang mana. Napaisip siya kung ito na nga ba ang trahedyang katapusan ng Red Flame Tower sa panahon ng kanyang henerasyon. Ngunit bago pa tuluyang mailabas ni Delmoth ang kanyang huling atake, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Tumingala siya at nakita si Ghislain na marahang bumababa mula sa langit, ginagamit ang kanyang masalimuot na mana threads technique, nagtagpo ang kanilang mga mata. Kalmadong bumati si Ghislain sa master ng Crimson Tower na si Delmeth at ipinakilala ang sarili bilang ang Panginoon ng Fenris, Count Ghislain Fenris. Casual pa niyang sinabi na pumunta siya upang makilahok sa pagpupulong ng Magic Towers, kahit medyo nahuli lamang siya ng kaunti.